everyone! Good evening, I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong gabi. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Malakas daw sila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So ito na nga, excited tayo dahil syempre papalapit na tayo ng papalapit sa Miss Universe at ngayon pa lang sobrang grabe na ang ingay dito sa Miss Universe. So isa na nga dito ang pinag-uusapan ngayon, ang kakapanalo lang ng pambato ng Puerto Rico na si Jennifer Barreto na kung saan sinasabi ng kadamihan ay mananalo daw ng Miss Universe. So kanina nga nag-post nga si Yamilex Hernandez, ang dating kandidata dito sa MGI All-Stars, na may capture doon sa post niya na the next Miss Universe. O, diba? So, ano pa bang ina-expect natin? Latina to Latina, diba? So, wala naman tayong dapat ikagulat dyan. At naloka lang ako dito kay Yamilex Hernandez. Hindi na lang siya mag-focus doon sa galing niya, sa laban niya sa mga beauty pageant. Eh, yung nilabanan niya nga, hindi nga niya naitawid yung sarili niya sa top 5. Lagi siyang bigo. O, diba? So, yon. So, parang talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? O, di ba? Imagine ninyo, nilaban na siya ng Miss Universe, Latina, na wala namang country. O, ano nangyari sa kanya do? Di ba? Hype lang din naman siya na ang lakas-lakas niya kuno, pero ang ending, wala naman nangyari. O, di ba? Kasi hype nga lang. Nangagandahan sa kanya. Pero yung tinatawag na quality, wala sa kanya. And then, pagdating naman dito sa MGI All-Stars, ganun din naman na nangyari, di ba? So, dumating siya, nalaban, gandang-gandahan, pero ang ending ay walay pa din. O, so, yun. So, sana naiintindihan niya na ang Miss Universe ay hindi lang nakabase sa ganda, sa quality ng kandidata. Kaya ang tanong ko, ang pambato ba ng Puerto Rico ay talaga bang may ibubuga pagdating sa kompetisyon or magiging hype lang ang laban, di ba? So tulad nga ng sinabi ko, siguro yes, malakas. Ayoko na may underestimate yung kakayahan niya kasi may ganda naman talaga si ate. Kung pag-uusapan natin yung ganda, may ganda. At kung pag-uusapan naman natin yung profile niya, may ibubuga. Pero, hindi ko din naman masabi na, ay wow, siya na ang magiging next Miss Universe. Una, ang dami din namang mga magaganda at magagaling ang profile kaysa sa kanya. Marami nang sumali sa Miss Universe na galing sa pagiging abogado, galing sa pagiging doktora, at galing sa mga ilan pang degree ang meron at ilang ang lingwahe ang alam. Pero ang ending ay hindi rin naman nananalo. Isa na dyan sa mga halimbawa si Yamilex Hernandez na alam mo yon, na kung profile ang pag-uusapan, good ang kanyang profile, pero ang ending ay hindi siya nakakarating sa top 5. So parang ganun lang din ang mangyayari kay Puerto Rico pag nagkataon. Pero syempre, bibigyan natin ng credit, sila yung host country, sila yung possible talaga na alam mo yon, makarating sa dulo ng competition. So, isama na natin yung mga mekos-mekos pang pwedeng mangyari, di ba? So, yes, nakikita ko na pwede siyang makatungtong sa top 5. Ayun na yung pinakahumalayong mararating niya. Pero, kung tutuusin nga, dapat nga ang inilaban na lang nila si yung first runner-up, parang yun pa katatakutan ko kasi ang dami ng experience, di ba? Pero hindi naman nila pinanalo. Pinanalo nila isang misis. So, ang tanong ko, willing na ba talaga magpanalo ang Miss Universe ng isang misis na kandidata dito sa Miss Universe? So, paano siya tatawaging Miss Universe kung misis na siya?
di Mrs. Universe na ba to? Di ba? So yun, ayun lang yung question. Kumbaga parang ang dami nang sumali ng mga may anak na naging ano, pero ang narating lang nila hanggang runners-up lang sa Miss Universe. Hindi naman sila pumalo ng todo-todo hanggang sa dulo ng kompetisyon. Mas nalalakasan pa nga ako kay Miss Venezuela, sa totoo lang. Si Miss Venezuela pa yung masasabi ko na possible na pwede kong katakutan na kalaban ni Miss Philippines dito. And then, ano bang masasabi ko? Na medyo magaling din. So, siya talaga yung tinututukan ko si Miss Venezuela more than dito kay Puerto Rico. Si Puerto Rico, kaya lang naman niya malalagay sa top 5 dahil sila yung host country. Pero, yung sasabihin mo na dahil maganda siya at magaling siya, yung mga photos niya, ang sabi ng ganun, kamukha daw ni Nadia Ferreira. Okay, so si Nadia Ferreira, ano ba narating sa Miss Universe, di ba? So, nanalo ba siyang Miss Universe? So, ibig sabihin, yung mga ganong klaseng mukha, hanggang runners-up lang or semifinals ang pwedeng marating sa Miss Universe. At taray! So, yun. So, nakakaloka kasi. Nakakaloka yung, alam mo yung kanya-kanyang, ano na lang to kanya-kanyang hype na lang sa mga kandidata. Pero ang ending ay, syempre, matitira dyan kung sino talaga yung totoong matibay. Di ba? So, ako para sa akin, let's see kung ano ang mangyayari sa laban nila. Kaya si Yamilex, kung pupurihin niya na ito ang magiging next Miss Universe, opinion niya yun di ba? Wala naman tayong magagawa. Ayun yung gusto niya. Pero, sabi ko nga, mula yata nung pinuri ng mga tao, itong si, tawag dito, si Bea Milan Windorski, para na-insecure na sila ng bonggang-bongga kay Bea. At ayun na nga, nasimulan ng katakutan ng mga magiging kalaban niya. Ang tanong, sa mga actions ba, matatakot ba talaga sila kay Bea, di ba? So, yun. So, abangan na lang nila ang pagdating ni Bea. Kasi mukhang yung mga supporters ng mga Latinas ang natatakot kay Bea Milan Windorski. Kasi kung ano-ano mga sinasabi nila. Kung ano-ano mga paratang, kung ano-ano mga binabato nila. Keso daw mahaba ang baba, keso daw hindi daw ganun kagandahan. Ano ba? Pero ako kasi naman, sanay na ako sa ganyan. Kumbaga parang, what do you expect? Diba? So, asahan na natin na gaganyanin nila yung kandidata natin at hindi naman nila pupurihin yan. Kailan ba natuwa ang mga Latina sa kalaban ang Miss Philippines na malakas? Kahit naman yung time ni Catriona Gray, di ba? So, kita naman ninyo si South Africa after ng manalo ng first runner-up at manalo si Catriona Gray ng Miss Universe. Ano bang ginawa nila? Di ba follow nila? Di ba? Yun lang yun. Kasi, hindi nila ikatutuwa na mananalo si Philippines. At kahit naman yung kay Pia Wurtzbach, di ba? So, yung time ni Pia Wurtzbach, nanalo si Pia Wurtzbach, in-announce at dineclare na siya ang Miss Universe. Ano bang ginawa ng mga Latinas, di ba? Mas pinuntahan nila si Colombia at sama-sama sila doon. So what do you expect kapag ganito kalakas yung kandidata ng Pilipinas sa Miss Universe? Siyempre, magsasaling puwersa lang yung mga Latina para mapataob ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. But sorry kayo, Destiny we can tell. Destiny can tell kung sino nga ba ang magiging next Miss Universe. Di ba? So, yun lang yun. Nakakaloka. Siyempre, Latina country yan. Nandoon na tayo na parang alam ko magiging dehado ang labanan natin dyan. Dahil, siyempre, alam naman natin kapag sa Latin country ginagawa ang isang Miss Universe ay hindi naman umuobra talaga sa kanila si Philippines. Pero mas swerte tayo kasi ang pambato natin ngayon ay talaga namang may ibubuga. Diba? So, nakikita ko na kakayanin niya ni Bea Milan Windorski. Diyos ko, sa ganda ni Bea, kailangan lang talaga ni Bea i-prepare yung sarili niya. At Bea, huwag kang magpa-easy-easy. Huwag kang makontento sa maganda ka. Di ba? Kailangan gawin mo yung best mo. So, yun. Ako naman, naniniwala naman talaga ako kay Bea na kakayanin niya to. Naniniwala ako kay Bea na ilalaban niya ang Pilipinas. Ganun yung pananalig ko. Imagine ninyo, hindi pa nagsisimula ang Miss Universe, pero ito na yung sinasabi ko.
Kasi ganun ako kakumpiyansa na ang pambato natin dito sa Miss Universe ay malaki talaga yung chance na makuha ang corona ng Miss Universe. Pero hindi ko nakikita si Puerto Rico ang makaka-last two standing ni Philippines kung sakali man dito sa Miss Universe. Kung sakali man ha, ang nakikita ko, I think, si Venezuela talaga. Mas nalalakasan ako kay Venezuela, mas natatakot ako sa kanya, at mas parang yung chance ni Venezuela malaki pa kesa kay Puerto Rico. Sa totoo lang, aminin natin na talaga naman si Puerto Rico ay magiging hype yung laban niya dito sa Miss Universe. So ako kasi, ganito yon. Kung magpapanalo sila ng Latina, I think si Venezuela ang isa sa mga parang nakikita ko na pwede nilang ipanalo talaga. And then, plus nandoon na isa din sa mga nakikita ko, malaki yung chance talaga ni Philippines. Kaya si Philippines, kung hindi to first runner-up, title to. Oho, ganun yung mangyayari. Pero kasi syempre, depende yan sa magiging hatak at laban ni Bea Milan Windorski. Kaya nga si Bea dapat i-prepare niya yung sarili niya. Kaya nga yung nag-post si Yamilex ng ganito, nagtaas talaga yung kilay ko. Parang sigurado ka. Oo. So, paano ka nakasiguro? Una, may anak na si Puerto Rico. Pangalawa, misis na siya. Pangatlo, paano mo nasisiguro na siya ang mananalo Miss Universe? Dahil ba sa Latina siya at nagagandahan ka? Or dahil ba sa sinasabi mo, kasi sa Puerto Rico ang Miss Universe, kaya siya ang mananalo? Depende. O, di ba? Depende sa magiging lagay. Pero sabi ko nga, yung chance niya, good luck sa kanya. Kasi ngayon pa lang nakikita ko na, ay naku, ang labo niyan. Paano naman kasi nanay na siya, di ba? Kung sana kung single siya, sana kung yung first runner-up yung nilaban, baka matakot pa ako sa Puerto Rico na masabi ko, ay nako, winner. Baka nga mamaya ang ending yan hanggang top 30, tapos top 15, second cut lang, tapos hindi na makarating sa dulo ng competition. Di na halong nakakaloka. Kaya lalo ako na-excite dito sa Miss Universe ngayong taon na to. Kasi parang feeling ko, mahihirapan talaga sila kay Bea. Oo. At feeling ko ngayon pa lang kinakatakutan na nila si Bea. Kaya ayun, hype na sila sa mga sarili nila, di ba? So yon. So si Miss Puerto Rico, si Jennifer, wala pa naman siyang ginagawa at sinasabi. Kumbaga nandoon lang na parang, okay, malakas yung pambato nila. Pero yung mga supporters, sinasabi na sila na ang mananalo, kung pupurihin nila yung kandidata nila, natural, purihin ko na rin din yung kandidata ko. Yung mga ibang vlogger ng mga Latins, kung sinasabi nila sa Puerto Rico ang possible na makakuha ng corona, syempre magdi-disagree ako dyan. Syempre doon na ako, mas gugustuhin ko manalo ang Philippines more than sa pambato nila. Di ba? So yun, sino ba natuwa na nanalo si Mexico? Di ba hindi kayo natuwa? Natural naman, ngayon naman, it's time for the Asia. And then sa Asia naman, wala naman ako nakikitang malakas kahit naman panalunin nila si Phuket, hindi rin naman yun parang masasabi mo na wow, kung si Vina nga hindi nga nanalo sila pa, di ba? So parang ganun lang din yan. So si Bea na talaga yung nakikita ko malakas na pambato pagdating sa Asia. And I think it's time for Asia naman na para manalo ng Miss Universe, di ba? So sabing ganun si Myanmar daw, ano ba? Naloloka ako. So hindi talaga ako naniniwala, pasensya na guys. Gustuin ko man na napaniwalaan yung magiging laban nila. Ewan ko ha, hindi ako nakalaklang kay Bea. Pero nakikita ko kasi si Bea, yung lakas niya, nakikita ko yung alam niyo naman ako, hindi naman ako umeepal ng ganito. Pero this time, pinaniniwalaan ko talaga ang pwedeng maging laban dito ni Bea Milan Windorski sa Miss Universe. Kaya, medyo nagtataas ang kilay ko doon sa mga nagsasabi na hype lang naman yan. Naku, hindi mo mananalo yan, di kakayanin ni Bea. Let's see first, di ba? So, kung anong mangyayari, wala namang problema kung hindi manalo Kasi, ganun talaga, wala tayong magagawa.
Pero, syempre, dapat paniwalaan mo din yung kandidata mo muna at magtiwala ka ng bonggang-bongga sa kanya. Malay mo, siya pala ang makapag-uwi ng ikalimang corona ng Miss Universe sa ating bansa. Di ba? So may chance kasi at malaki yung chance. Kaya yun yung pinaniniwalaan ko. So yun. So good luck na lang sa pambato ng Puerto Rico at good luck din kay Yamilex Hernandez na sana ay manalo siya ng pageant. So, balita ko, gusto siyang gawing Miss Grand o isali sa Miss Grand. So, tingnan natin kung kakagatin niya yon in the future. Kasi di ba sinabi niya, ayaw niya na daw sumali. So, sana wag na natin siyang makita sa beauty pageant. Ganon. So, next time. So, let's see kung ano mangyayari sa kanya. Pero, nandoon ako sa part na naniniwala naman ako na may laban ng Puerto Rico. Sa totoo lang. So, kaya nito makatungtong ng top 5. Pero, hindi ako naniniwala na siya ang magiging next Miss Universe. Kasi nga, alam naman natin ang Miss Universe. Willing na ba magpanalo ang Miss Universe ng married woman? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko, sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, ano pang hinihintay mo? Follow na. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.